Unboxing video tayo. Ito yung balancer ng e-bike battery. So, para ma-check natin kung may damage, unbox natin para may ebidensya tayo. Yun. So, ito yung brand. Battery equalizer. 48 volts. Pwede na rin pala siya sa LiPo4. Kaya sa lead acid namin ito gagamitin. Ayan, may instruction. So, ito yung susundan ko kasi 4 yung battery yung paglalagyan. Oh. Ba't ganun? So, ito nga. 4 na 12 volts. So, ikakabit ko na agad to. So, itong e-bike namin, ito hindi mabasa. Ayun. So, mahina yung hatak ng e-bike na to. Tuwing pag hindi siya balanse. Kakabit ko na tong balancer. Ayan, nakabit ko na siya. Hindi ko lang na videohan kasi wala akong stand holder ng phone. So, maggulo-gulo muna siya kasi nasa taas pa yung holder ng battery. Hindi ko siya matanggal dahil naka-allen key to. Kaya ganyan na muna sa ibabaw. Saka ko na ayusin kapag tinanggal na to. Kaya naka-allen key kasi yan. Yan, allen. Screwdriver lang yung hawak ko. Yung dala ko. Yung time na yan. Tapos gumana naman siya agad. Nagbalanse siya agad. Nung ito sa nag-test ko ulit. Saka nung chinarge ko kasi itong battery, ginamit ko kasi, chinarge ko siya ng 2 hours na balanse naman siya. Ang sakit nitong e-bike namin, kapag hindi balanse yung battery, mahina yung arangkada niya. Ano sabihin, gumagana? So, nadidelay sobra. As in talagang delikado kapag may stuck sa intersection. Delay yung throttle mo kung may matuli na sasakyan na kamote. Hindi lahat kasi ng e-bike driver ay kamote. Minsan yung naka 4 wheels din na kotse. So baka hindi ka na makailag. Hindi, mag-negative dahil sa delay nga yung throttle response niya. Pero ito, nung binilang ko, okay naman. Update ko kayo kung maglalag pa yung throttle niya. Balance na agad. Tapos, pag na-charge na, i-check ko kung balance pa rin siya kapag na-charge na. Ito kasi, nagpantay na 12 volts na tong
itong mga battery nung dumating. Ang tagal kasi. Dapat hindi pa, dapat i-charge ko siya after pa dumating o makabit ko to. Kaya lang, kailangan ko na kasi bumili ng sa palengke. Kaya kailangan ng gamitin, i-charge yung e-bike. So nakita nyo naman 13 volts yung unang battery na sinukat ko. At hindi siya talaga pantay. Bago ko ikabit tong equalizer o balancer. So yung link nito nandyan lang sa description kung gusto niyo bumili nito para hindi kayo maligaw na at bilhin nyo na lang yung nabili ko na. So yan, gumagana nga siya. Tapos sa next video ko, gagawin ko to ng video na bagong charge naman, susukatin ko kung pantay nga. Kasi mamaya ko pa gagawin yon. Mamaya ko pa i-charge to bago matulog. Para bukas pag namalengke uli, okay na. So bumili ako nito para ma-preserve yung, ma-prolong yung buhay ng battery. Kasi nakita nyo naman yung last video ko na bundat yung dalawang battery, tas yung dalawa normal pa. So dalawa lang yung nabugbog talaga, na bloated talaga, na halos pumutok na. Konti na lang puputok na sa sobrang taba ng battery. Kaya bumili ako nito para nga mabalanse at hindi mangyari yung katulad sa last battery ko na binili. At yun, tignan natin kung tatagal na to ng 1 year. Kasi dati namin na maintain pa namin, binabalanse ng tatay ko lagi yon. Yung pinakaunang battery na stock. Eh, ito lagi na tong nasa biyahe, nasa pamalengke. Kaya hindi na nababalanse yung previous battery na bloated. So, and subscribe na lang kayo, like, comment, share, subscribe. Tapos update ko kayo kung sira na yung equalizer na to, balancer na to. Update ko naman kayo, tapos check natin, baka bumili naman ako ng sunod kong project dito sa e-bike na to ay voltmeter. Kasi walang voltmeter sa dashboard ng e-bike na to. Lumang e-bike na kasi to, 5 years na to. Magpa 5 years na siya. Yeah, yun. Like, comment, share, subscribe. Bye-bye.